So hello sunshine, thank you for watching this vlog where we talk about tips and ideas on how to achieve your dreams in life. So for today's vlog, ito na nga yung chika. Wala akong tulog. So 5:44 na. At nanood ako kanina ng sunrise. Sabihin ko sana sunset. Lagi kasi yung sunset talaga yung pinapanood ko dito. And first time ko manood ng sunrise dito and it was so beautiful. So wala na siya. Wala na yung magandang color or matingkad na kulay. So, it's a beautiful morning here as a Bucharest. So, eto na nga yung chika. Dapat gagawa ako na alive in the Bucharest. Yung mga gano'n, yung nangyayari sa akin everyday, yun yung ginagawa ko everyday. Pero hindi nga ako nakatulog. Inabutan ako ng sunrise kasi I was working in something. Nag-quit ako ng job. Kung nanonood kayo ng vlog ko, ginto na ako sa work at gusto ko na mag-business ulit. Babalik na ako sa business, magbabalik na tayo. And I'm working on something. Medyo patapos na siya, pa-launch na siya. Actually, gumagawa na ako ng traffic para doon. And hindi pa siya fully pledged na tapos na talaga yung product. And in some way, kahit naman i-launch ko hindi, mag-i-improve naman talaga yung product na pinoproduce natin or ginagawa natin. So, pero wala pa akong kita nun. Ganun talaga pag nagbi-business. And sometimes, hindi natin ina-expect na kahit may savings tayo, may mga unexpected talaga na mangyayari. Maubos talaga yung savings natin. Just like dati, kung nanonood ka ng vlog ko is nagkasakit yung aso, tapos nasira yung ref, kailangan namin bumili ng bagong ref. So yun, mapapagastos ka talaga ng malaki. Wala pa sa mga gastusin sa bahay ng mga unexpected. So kailangan talaga nating harapin yun. So every time na nangyayari talaga to sa akin is wala talaga akong right na magalit o magreklamo kay Papa Jesus kasi I was very very blessed in so different ways. So most of the time happy naman ako, blessed naman ako. May mga time talaga na nagsa-struggle ka, may challenges ka. Yun is para maging strong naman tayo or mapunta tayo sa next phase ng buhay natin, mag-evolve tayo into a better person. So, kailangan talaga nating maranasan yung mga ganung bagay. And every morning, I used to pray to God. And mali lang siguro talaga yung na-pray ko lagi. Kasi every time I asked for blessings, God always answered my prayers. So, binibigyan talaga ako ni God ng pagkakataon na, because you pray for it, God always provides. But every time, the blessing na dumating sa buhay ko, every blessing comes from a responsibility. So, mas bigger na yung responsibilities mo. So, the more blessing, the more responsibilities, the bigger the challenge. And every time that I was challenged, nagpe-pray din ako kay God na, hindi ko na kaya, tulungan mo ako. So, mali lang siguro talaga yung prayer ko. Siguro dapat yung prayer ko is bigay mo sa akin to. Alam ko ibibigay mo sa akin to. Pero gusto ko kasama tayo. Harapin ko ano mong mangyayari. May ganong ek-ek. So, I have a private relationship with God. So, hindi lahat sinasabi ko yung mga prayers ko. Every morning pala, make sure before you work, you have a self-time. So, yung tawag nila is morning routine. So, I don't believe sa ibang tao, hindi naman lahat ng tao na may morning routine nagiging successful. At hindi naman lahat ng tao na pagising sa umaga is hindi sila productive kung diretso sila sa work. But for me kasi, mas nakakapag-isip ka na maayos kapag meron kang morning routine. So, every morning, after kang magbanyo, make sure you drink a lot of water. Make sure you pray before you face the world. And make sure, ako, minsan, iniisip ko talaga kung ano yung gagawin ko throughout the day.
Imbes na, minsan tatambay ka na lang kasi hindi mo alam yung gagawin mo. So, ako, mini-make sure ko talaga before I sleep or pagising ko sa umaga is planado lahat ng gagawin ko throughout the day. And by the end of the day, ina-assess ko yung self ko kung ano ba yung natapos ko or ano ba yung mga bagay na dapat kong tapusin. So that's the reason na minsan napapaaga na ako matulog because, yeah, someone told me actually that wala daw siyang orasan, wala daw siyang watch kasi nga nobody can tell him when to stop. My gosh, totoo ba yan? So I don't know if that's true, but rest is also important. It's kind of balance, diba? So, hindi ko na talaga alam ang pinaggagawa ko dito, pero i-upload ko to. So, one thing also na na-realize ko kanina is may reason talaga or blessing in disguise talaga kung bakit bata pa ako, pinakilala na talaga sa akin si God ng parents ko, ng lola ko, ng tita ko, kasi napakalaking napakalaking role ng Diyos sa buhay mo. So there are things na hindi mo talaga ma-figure out. Even your parents cannot figure out. There are so many things na unknown. Hindi mo alam yung mga answers. And those times na hindi mo alam yung gagawin mo, it's a blessing in disguise na kilala natin si Papa Jesus. And this is for Catholic person. Kasi sa Pilipinas, marami talagang Katoliko. And I do believe that we have one God. So, yun nga. Thank you so much for watching. And have a beautiful morning. And it's a slow morning for me. And good night for me. Bye, sunshine.